Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa maingay na hangin ng hapon sa loob ng Fort San Pedro sa Cebu. Huwag! Parang radyo sandali lang. Ang sigaw ay nanggaling kay Madeleine Thompson. Nanginginig ang kanyang buong katawan, namumutla ang mukha na tila naubusan ng dugo, habang nakaharang ang kanyang mga braso sa harap ng mga paramediko. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, isang uri ng takot na hindi maunawaan ng mga nakapaligid sa kanya. Tumigil ang mundo sa paligid. Ang mga turista, ang mga tindera ng souvenir, at ang mga Pilipinong lumapit upang tumulong ay napatigil lahat. Ang mainit at maalinsangang hangin ng Cebu ay tila lalong bumigat. Nakatingin sila kay Madeleine na parabang nasisiraan na ito ng bait. Sa paanan niya, nakahandusay ang kanyang amang si Robert, humahapos ang hininga, hawak ang dibdib, at namimilipit sa sakit. Malinaw sa mata ng kahit sino na inaatake ito sa puso. Pero heto ang kanyang anak, isang nurse mula sa Amerika, na pilit pinipigilan ang pagdating ng tulong. Ma'am, kailangan na po siyang dalhin, sabi ng isang paramedic sa wikang Ingles, nalilito sa ikinikilos ng babae. Hindi. Hindi pwede, garalgal ang boses ni Madeleine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakuyom. Sa kanyang isipan, hindi niya nakikita ang kaligtasan ng ama. Ang nakikita niya ay ang pagguho ng kanilang buhay. Ang nakikita niya ay ang mga numero, libo-libong dolyar, utang na hindi mababayaran habang buhay, at ang bangungot ng sistemang kinalakihan niya sa Amerika. Ang ambulansya sa Pilipinas. Nakakatakot, bulong niya sa sarili, puno ng maling akala at takot. Pero sa huli, ang nakakatakot na karanasang ito ang magpapabago sa kanyang buong pagtingin sa halaga ng buhay. Bago ang insidenteng iyon sa Cebu, tahimik na namumuhay si Madeleine sa Los Angeles. Bilang isang nurse sa loob ng 8 taon, sanay na siya sa amoy ng alkohol, sa tunog ng mga monitor, at sa walang katapusang agos ng mga pasyente sa emergency room. Isang gabi sa EFE sa Los Angeles, magulo gaya ng nakasanayan. Mga sigaw, tunog ng sirena, at mga taong nagmamadali. Tulungan niyo ako. Pakiusap, sigaw ng isang pasyente na kakapasok lang. Agad na tumakbo si Madeleine palapit. Pero bago niya hawakan ang pulso nito, bago niya tanungin kung saan masakit, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay ang linyang nakatatak na sa kanyang sistema. Sir, may insurance card po ba kayo? Napangiwi ang pasyente sa sakit, at sa sandaling iyon, parang may kung anong tumusok sa puso ni Madeleine. Nakita niya ang takot sa mata ng lalaki, hindi lang takot sa sakit, kundi takot sa gastos. Bakit ganito? Bakit sa trabahong nagliligtas ng buhay, pera ang laging nauuna? Kahit 30 anyos na siya at medical expert, hindi niya kailanman matanggap ang kontradiksyong ito. Ilang araw matapos ang duty na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Madeleine, bungad ni Robert sa kabilang linya. Sa susunod na buwan, magreretiro na ako. Si Robert Thompson, 65 anyos, ay nagtrabaho bilang isang railway engineer sa loob ng 40 taon. Inalay niya ang kanyang buhay sa mga riles, sa bakal, at sa makina. Congratulations, Dad. Sa wakas, makakapahinga ka na, sagot ni Madeleine, bagamat may halong lungkot. Alam niyang pagod na ang ama. Nang ibaba niya ang telepono, isang ideya ang pumasok sa isip ni Madeleine. Mula noong bata pa siya, laging kinukwento ng kanyang ama ang tungkol sa mga riles at tren sa Asya. Pero nitong mga huling taon, naging interesado si Robert sa Pilipinas, partikular sa lumang kasaysayan ng tren doon at ang mga bagong proyekto ng riles na itinatayo. Gusto niyang makita ang bansa kung saan ang transportasyon ay makulay at puno ng diskarte, gaya ng jeepney. Tinignan ni Madeleine ang kanyang bank account. Ito ang ipon niya sa loob ng 8 taon. Bawat sentimo pinaghirapan. Sapat na ito, bulong niya. Sapat na para dalhin si Daddy sa Pilipinas. Nang sumunod na linggo, dinalaw niya ang ama. Dad, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas para sa retirement celebration mo? Natigil si Robert sa paghigop ng kape. Nanlaki ang mga mata nito. Sa Pilipinas? Talaga? Seryoso ka ba? Naman. Di ba lagi mong sinasabi na gusto mong makita ang at sumakay sa mga sikat na jeepney nila? Hindi nakapagsalita ang ama. Dahan-dahan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at tumango. Salamat, Madeleine. Pangarap ko iyan buong buhay ko. Subalit, may isang tinik sa puso ni Madeleine.
3 taon na ang nakararaan, inoperahan sa puso si Robert at nilagyan ng stent. Paminsan-minsan, nakakaranas pa rin ito ng arrhythmia o hindi normal na tibok ng puso. Dad, mangako ka, mahigpit na hawak ni Madeline sa kamay ng ama. Huwag kang magpapagod, okay? Kapag may naramdaman kang kakaiba, sabihin mo agad. Huwag kang mag-alala, ngiti ng ama. Balita ko, magagaling ang mga doktor sa Asia. At saka, mag-ingat ako. 1 buwan nang lumipas, lumapag ang eroplano nila sa Ninoy Aquino International Airport, LA, sa Manila. Paglabas pa lang nila ng pinto ng eroplano, sinalubong na sila ng hangin, mainit, maalinsangan, at may kakaibang bigat. Ito ang init ng Maynila. Wow, bulong ni Robert habang naglalakad sila sa terminal. Iba ang pakiramdam dito, Madeline. Buhay na buhay. Kahit medyo luma ang ibang parte ng airport kumpara sa Gaira, napansin ni Robert ang mga ngiti ng mga staff. Mabuhay! Welcome to the Philippines, bati ng isang immigration officer. Kahit medyo barok ang English nito, ang ngiti naman ay abot hanggang mata. Ramdam ng mag-ama ang init ng pagtanggap na mas matindi pa sa init ng panahon. Paglabas nila ng airport, sinalubong sila ng tunog ng lungsod. Busina ng mga sasakyan, ugong ng mga makina, at ang walang katapusang agos ng tao. Tingnan mo iyon, Madeline, turo ni Robert. Isang makulay na jeepney ang humaharurot, puno ng palamuti, may mga nakasabit na rosaryo, sa salamin, at maingay ang tambutso. Yan ang sinasabi ko. Ang galing ng engineering niyan. Surplus na makina, binigyan ng bagong buhay. Yan ang ingenuity. Parang bata si Robert na nakakita ng bagong laruan. Sumakay sila ng taxi papuntang hotel. Ang traffic sa EDSA ay usad pagong. Sa halip na mainis, aliw na aliw si Robert sa pagmamasid sa paligid. Tignan mo yung ilrby sa taas, Madeline. Yan ang lifeline ng mga manggagawa dito, komento niya bilang engineer. Kinabukasan, sinubukan nilang mag-commute. Gusto ni Robert maranasan ang Verdi negatibo 1. Dad, siksikan dyan, babala ni Madeline. Okay lang yan. Parte yan ng experience, jeep ng ama. Habang nakatayo sila sa siksikang bago ng Verdi, pinagpapawisan pero nakangiti si Robert. Manghang-mangha siya sa istruktura ng riles na tumatawid sa ibabaw ng lungsod. Nang maligaw sila sa paghahanap ng daan papuntang Intramuros, lumapit ang isang guard. Sir, ma'am, saan po kayo? Tanong nito. Kahit hirap mag-Ingles, kinuha ng guard ang sarili niyang cellphone at nag-Google Maps para ituro ang daan. Lakad lang po kayo diretsyo, tapos kanan. Ingat po kayo. Ibang-iba sila sa Amerika, bulong ni Robert habang naglalakad sila sa cobblestone na kalsada ng Intramuros. Walang papansin sa atin ng ganyan. Nagdaan ng ilang araw na puno ng saya. Pero napansin ni Madeline ang unti-unting pagbagal ng lakad ng ama. Nang lumipad sila patungong Cebu para sa ikalawang bahagi ng biyahe, mas matindi ang init. Ang sikat ng araw sa Visayas ay tila tumatagos sa balat. Ang destinasyon nila, Fort San Pedro. Isang makasaysayang kuta na gawa sa bato. Ito na, Madeline. Ang ganda, sabi ni Robert habang hinahaplos ang lumang pader ng kuta. Ang mata niya ay nagniningning, tila bumata ng 10 taon. Iniikot niya ang bawat sulok, kinukunan ng litrato ang mga kanyon at ang arkitektura. Pero pagkatapos ng tanghalian, habang pababa sila sa isang hagdanan, nakita ni Madeline ang bahagyang paggiwang ng ama. Dad! Agad siyang umalalay. Wala to, nadulas lang ako ng konti, palusot ni Robert sabay ngiti. Pero hindi maluloko ang mata ng isang nurse. Nakita ni Madeline ang butil-butil na pawis sa noo ng ama, malalamig na pawis. Ang kulay ng balat nito ay namumutla sa ilalim ng araw. Nang gabing iyon sa hotel sa Cebu, kinuhanan niya ng pulso ang ama. Irregular. Mabilis tapos biglang babagal. Arrhythmia. Dad, bukas, magpapahinga lang tayo, utos ni Madeline. Staycation lang sa hotel. Pero Madeline, sayang ang punta natin. Gusto kong makita ang Magellan's Cross at umikot pa sa lungsod. Minsan lang ito. Nag-alinlangan si Madeline. Alam niyang dapat itong magpahinga. Pero nakita niya ang lungkot sa mata ng ama. Ito ang pangarap nito. Ayaw niyang maging kontrabida sa pinakamasayang pagkakataon ng buhay ng ama niya. CJ. Pero sa isang kondisyon. Kapag napagod ka, titigil tayo agad. At bawal magbuhat ng mabigat.
Pangako, sagot ni Robert. Kinabukasan, mas mainit ang panahon. Ang humidity ay nasa 80%. Paglabas pa lang ng hotel, ramdam na ang lagkit sa balat. Masayang-masaya si Robert habang nakasakay sila sa taxi. Ang ganda ng Cebu, anak. May dagat, may bundok, may syudad. Pagdating nila sa Fort San Pedro ulit, dahil may nakalimutan silang tingnan na spot, ramdam ni Madeline ang bigat sa dibdib. Pinagmamasdan niya ang bawat hinga ng ama. Habang naglalakad sila sa ilalim ng tirik na araw, padami ng padami ang pawis ni Robert. Dad, silong muna tayo, yaya ni Madeline. Inabutan niya ito ng tubig. Ininom ni Robert ang buong bote sa isang lagokan. Salamat. Okay na ako. Pero naramdaman ng inner instinct ni Madeline na may mali. Dad, balik na tayo sa hotel. Sandali na lang, anak. Gusto ko lang umakyat dun sa may taas, yung tanawang dagat. Nagdalawang isip si Madeline. Pero ang tigas ng ulo ng ama. At ang tapang ng determinasyon sa mata nito. CJ. Pero dahan-dahan lang. Habang umaakyat sila sa rampa ng kuta, bumibigat ang bawat hakbang ni Robert. Hinihinal na ito ng malalim. Dad, tama na to. Konti. Konti na lang. Pagdating sa tuktok, ang ganda ng tanawin. Pero ang mukha ni Robert ay kulay abo na. Dad. Sa sandaling akbayan siya ni Madeline, napahawak si Robert sa kanyang dibdib. Masakit. Ang dibdib ko. At sa isang iglap, bumigay ang mga tuhod niya. Yee! Sinalo siya ni Madeline bago pa ito bumagsak sa semento. Agad na nagkagulo ang paligid. Ang mga turistang Pilipino at mga banyaga ay lumapit. Sir! Okay lang po kayo. Tumawag kayo ng tulong, sigaw ng isang babae. Isang lalaking Pilipino ang mabilis na naglatag ng kanyang jacket para maging una ni Robert. Tumawag na kayo ng ambulansya, sigaw ng isang babae sa di kalayuan. At doon nangyari ang sandaling iyon. Ang sigaw ni Madeline. Huwag. Sandali lang. Gulat na gulat ang mga Pilipino. Bakit ayaw ng anak na ipagamot ang ama? Pero sa utak ni Madeline, nag-flashback ang mukha ng katrabaho niyang si Jennifer 2 taon na ang nakaraan. Umiiyak si Jennifer sa break room habang hawak ang isang bill. Madeline, maniniwala ka ba? Hikbi ni Jennifer. Ang anak ko nadulas lang sa school. Tinawagan ng school ang $911. Ang singil sa ambulansya. $3,500, halos 200,000 pesos. Ambulansya pa lang yon. Hindi sagot ng insurance. Naalala rin niya ang isa pang kaibigan na nabankrupt dahil sa heart attack ng asawa. $150,000 ang bill. Nawala ang bahay, nawala ang kotse. Sa Amerika, ang pagtawag ng ambulansya ay desisyon na kailangang pag-isipan, buhay o utang. Ngayon, nasa ibang bansa sila. Dayuhan. Walang insurance na sigurado. Magkano ang aabutin nito? Kalahating milyon? 1,000,000? Ubus na ang cash nila. Ang credit card niya ay may limit na $5,000 lang. Nanginginig ang kamay ni Madeline habang kinakapa ang cellphone. Taxi. Tulungan niyo ako mag-taxi, pakiusap niya sa mga nakapaligid. Ma'am, tanong ng isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi. Delikado po ang tatay niyo. Kailangan ng emergency response. Bakit po taxi? Kasi. Tumulo ang luha ni Madeline. Wala kaming pera pambayad sa ambulansya dito. Baka maubos lahat. Napatahimik ang matanda. Tiningnan siya nito sa mata. Ang matandang lalaki, na marahil ay nasa 70 na, ay may maamong mukha. Iha, sabi ng matanda sa barok pero malinaw na English. Makinig ka sa akin. Humugot na hininga ang matanda at nagsalita ng dahan-dahan. Dito sa Pilipinas, lalo na sa emergency, ang ambulansya madalas libre. O kaya naman napakamura lang. Huwag mong isipin ang pera. Napatulala si Madeline. Libre? Paano mangyayari yon? Dayuhan kami. Wala kaming PhilHealth. Hindi mahalaga kung dayuhan ka, sagot ng matanda ng may diin. Ang pagsagip ng buhay dito, hindi kailangan ng membership card. Parang sinampal si Madeline ng realidad. Sa loob ng 8 taon, ang unang tanong niya ay may insurance ka ba?
Pero dito, sa bansang ito na tinatawag nilang developing country, ang sabi ng matanda ay, ang pagsagip ng buhay ay walang kondisyon. Dati akong barangay tanod, ngiti ng matanda. Marami na kaming natulungan. Huwag kang mag-alala. Tumango ang mga tao sa paligid. Na, miss? Sige na, parating na ang rescue, sabi ng isang babaeng may dalang payong. Wala nang nagawa si Madeline kundi tumango habang umiiyak. Sige po. Please. Tulungan niyo kami. Agad kumilos ang mga tao. Isang babae ang tumawag sa emergency hotline. Hello. Emergency po sa Fort San Pedro. Foreigner, possible heart attack. Opo, conscious pa pero nahihirapan huminga. Ilang minuto, tanong ni Madeline, nanginginig pa rin. Papunta na daw, sabi ng babae. Mabilis lang yan. Sa Amerika, ang average wait time ay 15 hanggang 20 minutes. Minsan mas matagal pa kapag traffic. Isang ginang ang nag-abot ng malamig na tubig. Ipahid mo sa noo ng papa mo, pampalamig. Isang estudyante naman ang nagpaypay gamit ang folder niya. Hangin, bigyan niyo ng hangin. Lahat sila hindi magkakakilala. Pero lahat kumikilos para sa ama niya. Walang nagtatanong kung may pambayad ba sila. Walang nagtatanong kung ano ang trabaho nila. Ilang sandali pa, narinig nila ang wangwang. Tumingin si Madeline sa relo niya. Wala pang 5 minuto mula nang tumawag sila. Nandyan na. Isang ambulansya ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, SCDRMO, ang huminto sa entrance. Bumaba ang 3 personnel na nakauniporme. Mabilis, alerto, walang nasasayang na galaw. Excuse me po. Tabi po tayo. Agad nilang nilapitan si Robert. Sir, can you hear me? Tanong ng isang rescuer habang kinakabitan ng pulse oximeter ang daliri ni Robert. Masakit. Dibdib. Yi is high. Pulse is erratic, report ng kasama nito. Posibleng arrhythmia. Ihanda ang stretcher. Namangha si Madeline. Ang galaw nila ay profesional. Hindi sila nagpapanik. Ma'am, sasama po kayo? Tanong ng driver kay Madeline. Pwede ba? Gulat na tanong niya. Sa VIA, madalas bawal sumabay ang pamilya sa likod dahil sa protocol o liability. Naman po. Halika na, bilis. Pinasok si Robert sa loob ng ambulansya. Nang pumasok si Madeline, napasinghap siya. Inasahan niya na luma o kulang sa gamit ang ambulansya. Pero mali siya. May cardiac monitor. May oxygen tank na maayos ang pagkakakabit. May kumpletong set ng gamot. May liw. Malinis at maayos ang loob. Tila ba isang maliit na liig na may gulong. Ikabit ang isi, utos ng team leader. Habang inaasikaso nila ang ama niya, tumingin si Madeline sa labas ng bintana bago isara ang pinto. Nakita niya ang matandang lalaki at ang mga taong tumulong sa kanila. Kumakaway sila. Mag-iingat kayo, sigaw ng matanda. Maraming salamat po, humagulgol si Madeline. Umandar ang ambulansya. At dito nasaksihan ni Madeline ang isa pang himala. Ang trapiko sa Cebu ay kilalang malala. Masikip ang daan. Pero habang tumutunog ang sirena ng ambulansya, nakita ni Madeline ang reaksyon ng kalsada. Ang mga jeepney na puno ng pasahero ay pilit na gumigilid kahit halos sumampa na sa bangketa. Ang mga tricycle ay humihinto at tumatabi. Ang mga mamahaling kotse at mga motor ay humahawi na parang tubig na nahati. Sa isang intersection na naka-red light ang ambulansya, ang mga sasakyan sa kabilang direksyon na naka-green light ay huminto. Hindi sila tumawid. Hinintay nilang makalagpas ang ambulansya. Napahawak si Madeline sa bibig niya. Tumitigil sila. Opo, ma'am, sabi ng medic na nag-check ng yi ng ama niya. Buhay po ang nakataya eh. Respeto po sa wangwang. Hindi makapaniwala si Madeline. Sa madalas na binabaliwala ang ambulansya. May mga kotseng nakikipagkarera pa o ayaw magbigay ng daan dahil late na sila sa trabaho. Pero dito, kahit ang mga taong naglalakad sa pedestrian lane ay huminto at sinenyasan ang ambulansya na dumaan. Isang nanay ang hinawakan ng anak at tinuro ang ambulansya. Tila tinuturuan ng leksyon, may nangangailangan ng tulong, magbigay daan tayo. Ito ang bayanihan. Hindi lang ito basta salita.
Ito ay ang kusang loob na pagtutulungan ng buong komunidad para sa isang taong hindi naman nila kilala. Sa loob ng maikling oras, nakarating sila sa ospital. Mabilis na ipinasok si Robert sa UI. Naupo si Madeline sa waiting area. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Tumingin siya sa orasan. Wala pang isang oras mula nangyari ang lahat. Bumalik ang kaba niya. Ang bill. Nasa private hospital sila dahil doon sila dinala para sa mas mabilis na specialized care. Magkano kaya ito? Chinek niya ang wallet. Credit card. Ilang cash na pesos. Lumipas ang 30 minuto. Lumabas ang doktor. Ella Thompson. Dulcie, kumusta po ang dad ko? Ngumiti ang doktor, isang mainit at panatag na ngiti. Stable na siya. Nagkaroon lang ng episode ng arrhythmia dahil sa heat exhaustion at dehydration. But his stent fits perfectly. Walang heart attack na nangyari. Napaupo si Madeline sa ginhawa. Oh God. Thank you. We need to confine him overnight for observation. Just to be sure. Sige po. Gawin niyo po lahat. Kinabukasan, magaling na si Robert. Nakaupo na ito sa kama at kumakain ng lugaw. Madeline, ang sarap ng lugaw nila, biro ng ama. Dad, pinakaba mo ako, sabi ni Madeline habang hinahawakan ang kamay ng ama. Dad, alam mo ba? Akala ko katapusan na natin. Yung ambulansya. Kinuwento niya sa ama ang nangyari. Ang bilis ng response. Ang paghawi ng traffic. Ang tulong ng mga estranghero. Naluha si Robert. Akala ko pumunta tayo dito para makita ang mga riles at tren. Pero ang nakita natin, mas maganda pa sa kahit anong makina. Ang puso ng mga tao. Dumating ang oras ng paglabas. Pumunta si Madeline sa billing section. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Kinakabahan siyang lumapit sa counter. Inihanda niya ang kanyang credit card, handa nang makita ang US dollars 1,000 o US dollars 20,000 na bill. Hey ma'am, for discharge po si Mr. Robert Thompson. Tanong ng cashier na nakangiti. Yes. Do you accept these credit cards? Yes po. Nag-type ang cashier sa computer. Okay ma'am. Bale, less na po dito ang emergency services discount at PhilHealth coverage kung meron, pero since tourist kayo. Let me check your travel insurance. Inabot ni Madeline ang travel insurance papers niya. Okay, covered po ang room and meds. Ang babayaran nyo na lang po ay ang miscellaneous fees at deductibles. Magkano? Pigil hiningang tanong ni Madeline. That would be 2,500 pesos po. Nanlaki ang mata ni Madeline. 2,500. Ipil dollars. Tumawa ng mahina ang cashier. Naku, hindi po, ma'am. Pesos po. Philippine pesos. Natulala si Madeline. 2,500 pesos. Nasa US dollars 45 hanggang US dollars 50 lang iyon. Wait. How about the ambulance? Yung ambulansya po ng city government. Libre po yun, ma'am. Public service po yun ng Cebu. Bumagsak ang balikat ni Madeline. US dollars 50. Sa Amerika, ang singil sa Tylenol sa loob ng ospital ay mas mahal pa dyan. Dito, kasama na ang lahat ng extra charges na hindi covered. At ang ambulansya. Libre. Kinuha niya ang wallet at nagbayad. Umiiyak siya habang pumipirma. Ma'am, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ng cashier. Opo. Masaya lang ako. Maraming salamat. Maraming salamat. Paglabas nila ng ospital, huminga ng malalim si Robert. Magkano, anak? US dollars 50, Dad. Napailing ang ama. Hindi ako makapaniwala. Bumalik sila sa Amerika matapos ang ilang araw na pahinga. Ligtas at puno ng kwento. Sa break room ng ospital sa Los Angeles, kinuwento ni Madeline ang lahat kay Jennifer at sa iba pang nurse. Libre ang ambulansya, gulat na tanong ni Jennifer. At 5 minutes lang, nandun na. Tapos lahat ng kotse, tumatabi. Walang nagagalit. Walang busina ng inis. Lahat nagbibigay daan. Tahimik na nakinig ang mga kasamahan niya.
Mula ngayon, sabi ni Madeline, magbabago ako. Hindi ko na uunahin ang pagtatanong ng insurance. Tao muna bago pera. Nang gabing yon, nag-post si Madeline sa social media. Kinuwento niya ang karanasan sa Pilipinas, ang takot, ang init, at ang bayanihan. Nag-viral ang post. Libo-libo ang nag-share. Maraming Amerikano ang nag-comment na sana ganun din sa kanila. Pero may isang comment mula sa isang Pilipino na pumukaw ng atensyon niya, "Hi Madeline. Nakakataba ng puso ang kwento mo. Pero sa totoo lang, minsan inaabuso din ng iba ang sistema dito. May mga tumatawag ng ambulansya para lang gawing service pauwi dahil traffic. Sana ma-realize ng mga kababayan ko na swerte kami sa ganitong sistema at dapat itong ingatan." Napangiti si Madeline at nag-reply. Tama ka. Ang sistemang nagpapahalaga sa buhay ay dapat ingatan. Dahil sa bansa nyo, natutunan ko na ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi nasa pagmamalasakit sa kapwa. Tumingin si Madeline sa labas ng bintana ng kanyang apartment sa Rey. Nakikita niya ang Hollywood sign sa malayo. Pero ang nasa isip niya ay ang mainit na araw sa Cebu, ang maingay na mga jeepney, at ang mga ngiti ng mga taong tumulong sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Isang mensahe ang pumasok sa phone niya. Galing sa tatay niya. Isang picture ng lumang iyan or train. Anak, maganda ang engineering ng tren. Pero mas bilib ako sa engineering ng puso ng mga Pilipino. Napaluha si Madeline at nag-type ng reply. Nga, Dad. It's more fun in the Philippines, pero higit sa lahat. It's more human.